Sabi po sa Psalm 84, "How lovely is your dwelling place, O Lord of heaven's armies. I long, yes, I faint with longing to enter the courts of the Lord. With my whole being, body and soul, I will shout joyfully to the living God. Even the sparrow finds a home, and the swallow builds her nest and raises her young at a place near your altar. O Lord of heaven's armies, my King and my God, what joy for those who can live in your house, always singing your praises. What joy for those whose strength comes from the Lord, who have set their minds on a pilgrimage to Jerusalem. When they walk through the valley of weeping, it will become a place of refreshing springs. The autumn rains will clothe it with blessings." Hallelujah. The whole week, marami po tayo, maaring iba sa atin, maraming mga iniisip, marami tayong mga alalahanin, pero itong araw na ito ay tinalaga ng God para tayo ay i-invite to come into His presence dito sa Kanyang sanctuary. Hindi physically come, but spiritually mag-dwell tayo sa sanctuary ng ating Panginoon. And here in this place, we will meet Him. At ang ating mga puso, ang ating mga isip ay Kanyang i-renew. Magiging refreshed ang ating minds. At may this hour, itong oras na ito ay magamit natin para lahat ng ating inisipin, lahat ng ating alalahanin ay ilagay natin sa paanan ng ating God. Dahil itong araw na ito ay especially for Him. Hallelujah. God is inviting everyone to come into His altar para makanig siya. Hallelujah. Yes, we long for you, O God. We thirst for your presence, Lord. In you, we find peace. Sa iyo, Panginoon, meron kaming hope. Hallelujah. I will seek a place at your altar, humbly drawn near to you. I will hide myself in your shadow, worship in spirit and truth. Yes, Lord. I will seek a place at your altar, humbly drawn near to you. I will hide myself in your shadow, worship in spirit and truth. Even the swallow has found a nest, a place to lay her young. So we are longing to find that rest. So into your courts we come. Into your courts we come. Yes, oh God. I will sing. I will seek a place at your altar, humbly drawn near to you. So Lord, I will hide myself in your
Ikaw ang nakakakita ng aming mga puso, Panginoon, ng aming mga isipan, Father God. And Lord, we come to you, O God, because we are longing for rest, O God. We are longing for peace, Panginoon. And alam namin na sa iyo kami makakahanap ng kapayapaan, O God, ng hope, Panginoon. Kaya Lord, alam namin, O God, that right now, your love is there to embrace us, O God. To refresh our minds, O God. To refresh our hearts, O God. At dalangin namin, O Diyos, buksan mo ang puso namin, Panginoon. Parang Holy Spirit ay malayang makapasok, O God. And this morning, Lord, we will worship you, O God, in spirit and in truth, O God. And we will give you, O God, the best worship that we can ever give you. For you are glorious and you are mighty and you deserve to be praised. You deserve all glory, O God. And you deserve all honor, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Thank you, God. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, God. Praise you, Lord. Minsan pa. Even the swallow has found a nest, a place to lay her young. So we are longing to find that rest. So into your courts we come. Even the swallow has found a nest, a place to lay her young. So we are longing to find that rest. So into your courts we come. Even the swallow has found a nest, a place to lay her young. So we are longing to find that rest. So into your courts we come. Into your courts we come. So into your courts we come. Yes, God. Alam namin, Lord, in this place, we will meet you, Panginoon. Katatagpuin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Kung paano, Lord, ikaw nagkikare, O Lord, sa sparrow, O God. Ganon din kami makakatamo ng rest sa iyo, aming Diyos. Ikaw ay aming Ama, and Lord, we know that you love us, O God. And God, this moment is for you. So we open our hearts to you, O God, and let your spirit and let your glory dwell in us, O God. Thank you, Father. Thank you for the peace. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Praise God! Tayo po ay magbatian sa ating mga kapatid. Bigyan natin ng mainit na yakap dahil malamig ngayon. Set me apart, gave me a new heart, filled with compassion to share your grace.
mainit na papuri ang ating Diyos. Amen? Amen. Hallelujah! We worship you, God. Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Praise you, God! God natin ay same God noon at same din siya ngayon. Kung gaano siya ka-glorious noon, ganun din siya ka-glorious ngayon. And we will give Him the best praise we can give. Hallelujah!
Ikaw ay dakila, Panginoon, and we will worship you, O God. You deserve all the praise and you deserve all the honor, O God. Ikaw ay tapat na Diyos, Panginoon. Kaya deserve mo ang papuri namin, O God. You are glorious, O God. Hindi namin kayang abutin ang kadakilaan mo, Panginoon. Pero ikaw mismo, O God, ang bumaba, O God. Para kami abutin mo, O God. Gaano kabuti ang puso mo, Panginoon. Upang kami abutin mo, Ama. Salamat, Panginoon. Ito lang ang kaya namin ibigay, Panginoon, ang aming worship, ang aming praise, O God. Kaya hindi kami mag-hold back, O God. Ano man ang aming isipin, Panginoon, ano man ang aming dalahin, Panginoon, lahat, O God, ay bababa namin, O Diyos, para papurihan ang nag-iisang Diyos na buhay. Siyang tapat mula noon hanggang ngayon. Hallelujah! And we worship you, O God. We bless you, Lord. Hallelujah! Ngayong umaga, we will join the angels, O God, to cry, Holy, holy, holy is the King. Holy is the Lord God Almighty. Hallelujah. And we will open our hearts, O God. Hallelujah. Yes, O God, we invite your presence, O God. We invite your holy presence, O God. Hallelujah. Praise you. Hallelujah. Yes, O God. Praise you. Hallelujah, for the Lord God Almighty
This is Christ Charismatic Fellowship International Incorporated, Sunday Service Online. Here, we get to worship God and listen to His Word together online. And though separated physically, we are still one as church. We are one in the body of Christ. So buckle up and get ready, because up next is the Word of God delivered to us by the CCFI SPB's Associate Pastor, Pastor John David Bautista. For more updates, please follow and like our Facebook page at facebook.com/ccfispb. You may also subscribe to our YouTube channel and be part of our growing community online. Enjoy the service and God bless. Last week po, natalakay natin kung paanong kayang baguhin ni Kristo ang buhay ng isang tao kagaya ni Zacchaeus. Si Zacchaeus na, kumbaga, ang tingin na ng community sa kanya ay ang sama-sama, maging siya mismo, in-embrace na niya yung identity na wala na akong chance na mabago, or ang dumi-dumi ko, or wala akong lugar para sa kaharian ng Diyos. Pero binago siya at nakilala niya ang ating Panginoong Jesus. At once nahayaan natin na ang Panginoon ang mag-indwell in our thoughts, we become the person God wants us to be. It becomes our identity. Yung identity natin kay Christ nagiging malinaw kasi nga nagsisimulang mag-transform ang ating isipan. We are being transformed by the renewing of our minds. Kasi ang goal is to have a mind like Jesus Christ. Kinakailangan parehas kayo ng pag-iisip, kaisipan. Parehas kayo ng alam niyo yung magkaibigan na kapag kami nakita lang na something, magtitinginan na, gets na agad nila. Wala pang pinag-uusapan, wala pang sinasabi pero gets na agad nila. Yung ganun, dapat yung nangyayari sa buhay natin, pag nakita natin mga pagsubok, problema, mga decision making sa kinakailangan natin gawin, tinitingnan pa lang natin, parang kita natin si Jesus Christ na kaganon na din sa atin. Alam mo na ang gagawin mo dyan. Kasi you have the same mind now with Christ. At yun yung goal dapat natin. Kaya nga, kung meron lang sanang device na makakatulong sa atin to get inside someone's mind, di ba parang andali sanang malaman kung tunay ang pagkatao ng isang tao. Ang dali sanang malaman kung ang taong ito ay nagsisinungaling or tama ba ang sinasabi. Ang dali sanang malaman kung ang taong ito ay mapagkakatiwalaan or ang taong ito ay totoong Kristiyano, di ba? Kasi pwede natin kasing pikein yung ating mga actions. Pwedeng palasimba tayo, kunwari galawang Kristiyano, pero sa loob pala ng ating isipan, puro kasinungalingan lang. Kaya minsan napapaisip tayo, paano kaya mag-isip si Jesus Christ? Ano kaya tumatakbo sa isip ni Jesus Christ? Kung ako si Jesus, paano kaya ako magre-react sa mga taong ganitong ugali, sa mga taong naninira sa akin? Paano kaya magre-react si Jesus kung siya ang nasa sitwasyon ko ngayon na parang hindi ko na makontrol ang lahat? Paano kaya kung si Jesus ang nasa posisyon ko ngayon, anong iniisip niya na ngayon pagod na pagod ako, may sakit ako, ang dami kong problema, pero kinakailangan ko pa rin magpatuloy sa laban, di ba? Paano kaya at ano ang tumatakbo sa isipan ni Jesus Christ? Today, we'll look at the very mindset that changes people. Yung that mindset na kayang bumago ng isipan ng mga tao, the mind of Christ. Tayo pong lahat ay tumayo. Basahin po natin ang Philippians 2:5-7. In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Who being the very nature of God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Tayo pong lahat ay tumungo at manalangin. Panginoong banal, makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa iyong harapan, O God. Kami po ay nagpapasakop sa iyong holiness, sa iyong glory, sa iyong pag-ibig, O God, sa iyong awa at habag, Panginoon. Patuloy kang kumilos sa aming mga buhay. Sa araw na ito, mangusap ka, Panginoon, and continue to change our minds, O God. Transform us, O God. At nawa maging identity namin ang pagiging Christ-like, O God. At hindi lamang po something na nilelabel lang namin sa aming mga sarili. We want to truly become like you, O God, at maging parte ng aming DNA ang pagsunod sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyo lang ang papuri,
papuri, pasalamat at pagdakila. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede na po tayong umupo. Yan, ang title po ng ating topic for today ay Wired Like Christ. Ngayon ay papasukin natin or aalamin natin ano nga ba ang nangyayari sa loob ng isipan ni Jesus Christ. Diba? Kahit ang mga tao noon talagang nawiwirdohan sila kay Jesus Christ. Bakit si Jesus Christ laging against sa custom? Bakit iba yung ginagawa ni Jesus Christ? Iba ang expectation ng mga tao. Bakit ito ang nagiging desisyon ni Jesus Christ sa gawin? Kaya ang dami niyang question at lagi siyang nag-i-stir up ng mga discussion. Lagi siyang nag-i-stir up ng confusion sa mga meron ng pinanghahawakan ng sariling karunungan. Pero ano nga ba ang nangyayari sa isipan ni Jesus Christ? When Paul wrote the book of Philippians, nasa kulungan si Pablo. Pero kahit nakakulong siya, ang puso niya ay punong-puno pa rin ng joy. Siya pa mismo yung nagsasabi, while he was inside the prison, lagi niya sinasabi, rejoice. And again, I say, rejoice. Kasi his mind was anchored in Christ. Ang church po sa Philippi noon ay thriving naman. Okay naman sila, masaya naman, mayayaman ang mga tao, pero ang problema, they were divided. Kaya sabi ni Paul, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Sa Greek word po, ang ginamit po sa verse na yun ay pronete. Sabi niya nga, pronete. From the root word, phroneia. Yung pong Greek na salitang mindset or phroneo sa Greek means to have a certain attitude or way of thinking. Hindi lang ito intellectual knowledge, kundi the way you process life. How you react, and how you choose. Sa mga bagay na pinagdidesisyonan mo, kinakailangan, mahalaga yung mindset or yung ating phroneo ay nakakonekta sa ating Lord na si Jesus Christ. So when Paul said, have the phroneo or have the mind of Christ, ibig sabihin niya ay walang iba kundi think, feel, and respond like Jesus. Hindi pwedeng dito lang. Kinakailangan how you feel and how you respond, how you react sa mga iniisip mo at mga nangyayari sa puso mo ay kinakailangan kagaya ni Jesus Christ. Yung pagiging kawangis natin kay Jesus Christ o pagiging kamukha natin sa Lord ay hindi physical because sabi sa Bible, God is Spirit. Pag sinabing Spirit, wala siyang, it's beyond the physical. So hindi natin siya pwedeng maging kamukha. Siguro din ang God hindi papayag na ka-face niya yung katabi mo. Kung ako ang God, hindi ako papayag na kamukha kita, kapatid. Joke lang po. Pero kawangis natin ng Diyos, the way we feel, the way we think, at yung ating love, tayo yung may, among all the creations, tayo yung kayang mag-create, di ba? Tayo yung nag-lead sa society, tayo yung leaders. And that's the image of God in us. Ngayon, sabay-sabay po nating unawain ang mind ni Jesus Christ. What was in His mind when He was doing things that seemed weird for the world to understand? When He ate with the sinners, nung kumain siya kasama ng mga tax collectors, ano yung nasa isip niya? Nung tinawag niya si Zacchaeus ng malakas at pakinig ng buong crowd, sinabi niya, Zacchaeus, baba ka dyan, dali! Kakain ako sa inyo. Ano yung iisipin ng mga tao? Sinadya ba yun ni Jesus Christ? And what was going inside His mind? When He healed a sick during Sabbath day, what was He trying to prove? Tingnan natin ang wiring ng brain ni Jesus Christ at mas kilalanin ang ating Savior. Last week, sinabi ng ating Pastora Sharon that Jesus cares about what we think. His ministry is holistic. Ibig sabihin, hindi lang siya focus sa ating spiritual needs, but to our whole being. At alam ng Panginoong Jesus na tayo ay thinking creatures, nag-iisip. We are psychological beings. May nararamdaman, nag-iisip, nag-aalala, may mga problema, may mga pagsubok, and He cares about us holistically. He cares about those part of our lives na hindi lang spiritual but also yung psychological, physical, holistic. Isang patunay ay nung si Jesus Christ ay nagpagaling ng isang ketongin. Sa Mark 1:40-41, a man with leprosy came to Him and begged Him on his knees, "If you're willing, you can make me clean." Moved with compassion, Jesus reached out His hand and touched the man.
I am willing. Be clean. Dito makikita natin yung isipan ni Jesus Christ. Si Jesus, He thinks with compassion and not judgment. Yung Greek word po ng compassion is splanchnizomai. Splanchnizomai, which literally means to feel something deep in your gut. Pag narinig po ng mga Jewish people, yung word na yung splanchnizomai or yung ng mga Greek people, yung word na yan, ang kanilang literal na meaning niyan ay para kang yung atay mo biglang sumakit tapos napaiktad ka. Ganun daw yung compassion. When you look at someone with compassion, nararamdaman mo yung nararamdaman niya tapos parang you are moved to do something. Kinakailangan may effect sa'yo. When you look at someone na nagsasuffer, you feel his or her suffering. Ganun yung compassion. Yung pain nagiging totoo sa'yo at namumove ka to act. Ganon mag-isip si Jesus Christ. Hindi lang siya naaawa, kundi gumagawa siya ng paraan. Pwede naman sabihin na lang ni Jesus Christ na be healed, and from afar, gagaling na yung may ketong. Pero anong ginawa ni Jesus Christ? Sabi dun sa verse, He reached out to him and touched him. Yung ketongin, years of isolation, years na walang yumayakap sa kanya, years na walang lumalapit sa kanya, walang humahawak sa kanya, walang dignidad, yun yung nararamdaman niya at isang araw biglang may lalapit sa kanya at hahawakan siya at sinasabi sa kanyang, I am healing you. At doon sa pagkakataong yun, hindi lamang pinagaling yung ketongin sa body, but also the mind and soul was healed. Kasi yung psychological need ng ketongin ito ay talagang sobrang lala na. 4 years, pamilya niya, community niya. Ang mga may ketong po noon, they were considered cursed. Na bawal silang hawakan. Ceremonially unclean sila. So, yung hawakan ng may ketong, pag hinawakan mo, you are considered unclean na, tapos ang dami pang gagawin. Pupunta ka sa templo bago ka ma-considered na clean. May mga ilang araw, may mga seremonyas na kinakailangan mong sundin. Kahit malayo pa sa katotohanan na mahawa ka, kinakailangan mo maglinis just for the sake of ceremony or just for the sake of rituals. Ganun yung nangyayari. Kaya, yung mga ketongin, yung mga may sugat sa balat, may sakit, lumalapit pa lang sila, binabato na sila ng mga tao kasi wag kang lalapit kasi sobrang hassle. Pag businessman ka, biglang may nakasalumuha ka na ketongin, cancel lahat ng business transactions mo, pupunta ka sa templo, kailangan mo maglinis ritually. Di ba? Parang ang hassle naman, di ba? Kaya ganun ang tingin sa kanila, madumi at talagang itinataboy sila. And for so many years, itong ketongin na ito, walang humahawak, walang yumayakap. Yung asawa, yung anak niya, yung mga mahal niya sa buhay, tinalikuran na rin siya. Diba? Ganon kahirap. Kaya si Jesus Christ, alam ni Jesus Christ na hindi lamang physical healing ang kinakailangan ng ketongin na ito. Alam niya na kinakailangan niya ng healing sa mind at sa kanyang soul. Tayo minsan tumutulong naman tayo, pero feeling natin yun na yun. Maiabot mo na lang yung tulong. Iabot mo na nga lang, bigay mo na lang. Di ba? Parang gano'n na. Bigyan mo na lang ng pagkain kasi wag mo na lapitan. Wow, di ba? Parang mga ang taas, di ba? Parang ang nakikita lang natin ay feeling natin sobrang heroic na natin kasi ang nabigyan natin ng pagkain, nabigyan natin ng pera. Akala natin yun na yung kinakailangan nila. Yung immediate needs lang nila yung nakikita natin, pero there are so much more going sa kanilang loob, sa kanilang nakaraan, sa kanilang buhay, at kinakailangan din nila ng healing sa mga parte ng buhay na yon. And if we think like Jesus Christ, we will do more than just giving food or money. Amen? Amen. There is so much more than just giving money and food. At saka yung mga pangailangan na physical ng isang tao, they need to feel more, to experience more. Kasi ganun si Jesus. Yung mararamdaman na kay Jesus Christ, mararamdaman mo na may naniniwala sa'yo. Sana ganun din tayo. Whenever we are with someone, tumutulong tayo sa iba, sana nararamdaman din nila na someone is believing in them. Mararamdaman nila na may pakialam sa kanila. Nararamdaman nila na hindi sila pinandidirian at hindi sila hinuhusgahan.
regardless of their past. Si Zacchaeus, siguro for me, si Zacchaeus, tinawag talaga siya ni Jesus Christ na malakas. Zacchaeus, baba ka na dyan, kakain ako sa inyo. Siguro yung mga teachers of the law, huminga ng malalim. Si Jesus Christ, sasama sa mga sinners? Diba? Akala ko ba ganyan-ganyan, bakit siya sumama sa mga sinners? Pero, Jesus was intentional. Siguro, because the community is believing na si Zacchaeus ay wala ng pag-asa at talagang makasalanan, gustong ipakita ni Jesus Christ sa lahat ng mga taong naniniwalang wala ka ng, alam niyo yun, may mga tao na nilabelan na ng community na wala ng pag-asa, masama na. Di ba may mga lumalaki na mga bata, usually yung mga nasa kulungan, yung mga nagiging maraming crimes na nagagawa pag nanonood po tayo ng documentaries. Pag chinek nyo yung buhay nila ng mga bata, sila nilabel na sila ng kanilang community or ng mga tao sa paligid nila na masama at pinaniwalaan nila yon. Si Jesus Christ, concerned siya sa whole being ni Zacchaeus. Kaya sabi ni Jesus Christ sa harapan ng community, Zacchaeus, kakain ako kasama mo. Diba? Doon pa lang, it's something na talagang, wow, tinawag ako ni Jesus Christ, hindi niya ako kinahiya. At doon pa lang makikita na yung pagkilos ni Jesus Christ sa buhay natin. Diba? Sana ganun din tayo, no? Minsan magbibigay tayo ng tulong sa mga mahihirap, sa mga nangangailangan, pero for the sake na tumulong lang. But we are not seeing something else, yung mas malalim na pwede tayo maging pagpapala sa kanila. Minsan for the sake na umalis na, or lumayo na, or wala lang, kasi kaya mo lang tumulong. Pero kung tayo ay kagaya ni Jesus Christ, makikita natin ang holistic needs ng mga tao sa paligid natin. Amen? Amen. Kaya dapat tayo ay mag-take ng extra effort, mag-take ng steps ng mga konti pang lalim ng pag-intindi sa ibang tao, konti pang lalim ng pag-unawa sa iba. Sabi po ng science, yung physical touch daw po, it releases oxytocin, the bonding hormone that reduces anxiety and emotional pain. Pagka daw nagtatouch, nagyayakapan, nag-aakbayan, whenever you are touching someone, meron daw hormone na nare-release sa ating brain na ang tawag ay oxytocin, yung bonding hormone. Kaya nababawasan ng anxiety. So kapag ka ikaw ay nalulungkot, may anxiety, kaya yung iba naghahanap ng kasama pag anxious. Kinakailangan someone would hold their hands, someone would tap their backs na okay lang yan. Yung, alam niyo yung hagod sa likod? So, totoo pala yun na nakakagaan kasi nga merong hormone na nare-release. Kaya dapat pala, willing tayo to touch our brothers and sisters. I-touch mo nga sa balikat yung nasa harapan mo. Gananin mo. Yeah. Hindi lang spiritual miracle yung ginawa ni Jesus Christ when He touched the leper. It was also psychological healing. Meron daw pong isang nurse na volunteer siya sa HIV ward. Ang nagsabi na the most healing part for patients is not the medicine. It's when someone finally holds their hand without fear. You know, yung mga may HIV na they were judged of their misconduct, yung mga nagawa nilang mali, kaya sila may sakit. And they were, parang nilalayuan sila, bawal silang hawakan, bawal silang layuan. And when someone is touching them, sobrang laking bagay yun sa kanila. Mas higit pa kaysa sa medicine. No, to feel that someone accepts you regardless of your past. That's how Jesus heals. With compassion. He heals by compassion. Thinking like Jesus means choosing compassion over criticism. Pag may nagkamali, understand first, love first, and let grace lead your response. Kagaya ng father sa parable of the prodigal son, he rose up to run to his child. Walang judgment. Walang panghuhusga. Just pure love. Sabi po sa Luke 15:20, while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. Malayo pa lang, regardless ng ginawa ng kanyang anak, iniwanan siya, buhay pa siya, kinuha na ang mana, tapos nung ubos na ang mana, babalik. Ang naramdaman ni Father, ang anak ko bumabalik, pupuntahan ko agad.
Ganon yung naramdaman niya. Ganon ka-genuine ang compassion ni Christ kasi driven yung compassion niya ng love. Tayo din sana. When we do something for the Lord, when we serve the Lord and others, sana maging totoo ang pag-ibig natin. Amen? Think like Christ. Think with compassion, not judgment. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang judgmental. Diba? Sana mas maging malawak ang ating pag-ibig, ang pagpapatawad, ang grace, para makapagsimula ang mga tao sa paligid nating muli. Sometimes, pinatawad na sila ni Jesus Christ, pero hindi maramdaman sa church. Yun ang nakakalungkot. Pinatawad na sila, nag-move on sila, they are trying. Pero ang nangyayari, pagpasok pa lang, di ba? Babatiin agad. Aba, a-attend ka din pala. Akala ko hindi ka nasisimba dito. Ginis ka lang, naka-absent lang ng ilang araw. Ang dami na agad narinig, di ba? Sana maramdaman sa atin yung compassion. Na makita nila, marinig nilang una sa atin ay hindi judgment na, aba, attend ka din pala. Or ang makiririnig nila, wow, nandito ka na, I missed you. Sana yun yung una nilang maramdaman. They are longing for me. They want me here. Amen? Amen. Yung ginawa ni Christ, yung ginagawa ni Christ, ginawa niya yun kasi secured siya sa kanyang purpose. Alam niya ang position niya sa Father. He was not trying to prove himself. He was not pressured by the demands of the crowd. He knew his purpose. Kasi Jesus thinks with purpose, not pressure. Sabi sa John 5:19, the Son can do nothing by himself. He can do only what he sees his Father doing. This was when Jesus healed the sick, nung mismong araw ng Sabat. Nagpagaling si Jesus ng may sakit, mismong araw ng Sabat. Kautusan ng mga Hudyo na bawal magtrabaho, bawal magpagaling, bawal ang miracles, kasi even God is resting during Sabat. Sabat, bawa ang Diyos tulog. Sabat ang Diyos nakaupo lang, nagre-rest. Pero Jesus knew His purpose. He is the fulfillment of the law. Sobrang malinong understanding kasi ng mga teachers of the law, na sunod sila sa law, by words talagang alam nila, sinusunod nila yan, pero hindi nila alam ang principles ng law. Nakalimutan nila na love ang dahilan kung bakit sila susunod, kung bakit yung 10 Commandments pa lang, why love the Lord your God? Or bakit bawal sumamba ng ibang Diyos-Diyosan? Love. Bakit bawal pumatay? Love. Bakit bawal mga lunya? Love. Kasi pag hindi mo yun ginawa or you do otherwise, ibig sabihin, wala kang pag-ibig. Mali or questionable ang love sa'yo. Nakalimutan nyo ng marami sa mga Israelita, ng marami sa mga teachers of the law. Ang dami-dami nilang alam sa Bible, pero wala ang pag-ibig. Nakalimutan nila yung covenant sa kanila ng Diyos. Sa Old Testament pa lang, that they are being blessed to become a blessing. Kaya sila pinagpapala. Sila ay hinango ng Diyos para maging pagpapala sa iba. Pero si Jesus was so confident of His mission. Alam niya ang ginagawa niya. Kasi connected siya. At he was in perfect communion with the Father. Jesus, ang dami niya kinaharap ng mga sunod-sunod na mga demands ng crowds, yung critics, no, laging tinatanong ang kanyang ginagawa, yung chaos sa paligid, yung kaguluhan, pero he was not driven by pressure. He was guided by purpose and connection to His Father. Kapatid, ikaw, alam mo ba ang purpose sa iyo ng God? Sometimes sumusunod lang tayo out of pressure. Ginagawa natin yung mga ginagawa natin out of pressure. We are in the ministry and we're trying to be the best sa ministry out of pressure. Not because we truly understand God's purpose sa ating mga buhay. Ang tanong, alam mo ba ang purpose mo? Kahit napakaraming gustong lumapit kay Jesus Christ, ang ginagawa niya, sabi sa Luke 5:16, He often withdrew to pray. Lagi siyang mananalangin. Lagi siyang, ang gusto niya ay magdasal. Kasi alam niya, yung clarity, it comes from communion with the Father. Kinakailangan sigurado ka at lagi mong kausap at lagi mong ka-close
yung nag-send sa'yo, yung tumawag sa'yo. Di ba minsan, go tayo ng go, ang sipag-sipag natin sa ministry, pero ang problema, hindi natin ka-close yung nag-send sa atin. Punta tayo ng punta kung saan-saan. Ang dami nating gusto, ang dami nating nakikita sa church. Dapat ganito sa church, dapat ganito yung gawin, dapat ganito yung ministry. Ala, kulang naman, dapat ganyan. Kaya ka pala ganyan kasi hindi mo alam ang purpose ng God sa church. Kasi you are so disconnected to the Father. Always remember, when you're driven by pressure, you react. But when you're led by purpose, you respond. We are not just reacting. Tayo ay nagre-respond. Dahil meron tayong purpose. Yung galaw natin hindi nakadepende lang sa kung anong lumabas sa problema, kung anong mangyari, kung anong sumulpot lang. But we are acting, we are serving, we are doing all the things that we do out of the purpose na binigay sa atin ng Lord. Amen? Tanungin mo yung katabi mo, anong purpose mo? Diba? Alam mo ba ang purpose mo? Bakit ka nandito? Bakit ka nandyan sa ministry na yan? Or bakit sumisimba ka every Sunday? Di ba? Minsan sumisimba na lang tayo kasi mapapagalitan ni mama, mga youth. Di ba? Pag hindi sumama, lagot. Di ba? Wala naman tayong choice. Yung mga bata, para nasisimula, wala naman akong choice. Kailangan sumimba. Di ba? Pero kailangan malaman mo ang purpose mo sa Lord para maging natural sa iyo ang ginagawa mo. Bakit mo ginagawa yung mga ministries mo? Bakit mo ginagalingan? Bakit ka nagtatry na maging the best sa lahat ng ginagawa mo? It should be the purpose that is coming from the Lord na nagda-drive sa iyo. Hindi dahil takot kang mapagalitan or nape-pressure ka sa community na nag-e-expect sila kasi pastor na ako eh. Parang si pastor dyan ay pastor na. So kailangan maging mabait ako lagi, laging maayos ang ganito-ganyan, maayos, laging ayos. Pero kung dahil sa pressure ko sa church, kaya ako maglilingkod, mapapagod ako. Kinakailangan alam natin talaga ang ating mga purpose. Amen? Amen. Sabi po ng science, kapag daw po tayo ay stressed, yung brain natin, yung amygdala, ay nag-a-activate ng fight or flight. Yung parang ang bilis nating kumilos, yung mga hormone ng yung adrenaline tumataas, kaya ang bilis natin ganyan. Parang addict, no? Kasi actually, pagka daw nagda-drugs, tumataas ang adrenaline. Ganun ang nangyayari, kaya parang taranta agad. At kapag ka masyadong mataas yung stress hormone sa ating utak, parang ang bilis nating mag-react, ang bilis nating magalit, ang bilis nating magulat, tapos ang tibok ng puso natin, ang bilis-bilis, ang blood pressure natin tumataas, magkakasakit tayo. Pero, ang sabi po ng research, nag-test sila or in-scan nila ang brain ng isang nananalangin. Yung prefrontal cortex daw po, yung logical and peaceful part of the brain, ang nag-a-activate. Kapag nananalangin ka, yung peaceful part ng brain natin, ang nagiging active, yung merong kapayapaan, at kahinahunan. That's why prayer literally renews our mind. Kapag punong-puno ka na ng stress, kapag punong-puno ka na ng problema sa paligid mo, kapag punong-puno ka na ng pressure sa nangyayari sa paligid mo, make sure na palagi kang nakikipag-connect sa Heavenly Father. Manalangin ka. Sabi mo nga sa katabi mo, manalangin. Kinakailangan lagi tayo nagpe-pray, maging connected tayo sa source ng ating purpose through prayer. Para yung taranta sa paligid natin, yung pressure sa paligid natin ay mawawala. Amen? Kasi kaya naman tayo pressured kasi feeling natin minsan, nakakalimutan natin na may Diyos na magpro-provide habang ginagawa natin ang tama. Minsan, na-corner tayo na parang ang choice natin, Lord, gagawin ko ba ang tama or magsisinungaling ako? Gagawin ko ba ang pagiging Kristiyano or mandadaya ako para magpatuloy ang business ko? Gagawin ko ba ang kasinungalingan or magiging tapat ako? Minsan napupunta tayo dun sa ganong sitwasyon sa ating mga buhay, kaya stress na stress tayo. But whenever we are praying, we are being reminded na sinasabi sa atin ng Lord, akong bahala. I called you, I've given you a purpose, hindi kita pababayaan. Amen? Kaya lagi tayong babalik doon sa prayer mode. Amen? Lagi tayong babalik doon sa ating posture na nakaluhod at nananalangin sa Diyos. Hindi dahil humihingi lang tayo sa Diyos, kundi
dinidiscover natin palagi ang purpose ng Diyos sa ating buhay. Amen? At lagi tayo nare-reaffirm na meron tayong Diyos na hindi tayo iiwanan. Ang mga firefighters po, hindi sila pwedeng maging dependent sa adrenaline. Kinakailangan kalmado sila kasi pag nagdepende sila sa panic, lalo lalaki ang sunog. Kita niyo yung mga may sunog? Kapag yung mga video sa Facebook, bato ng tubig, pero sala. Kasi natataranta. Yung kung saan-saan lang binabato yung tubig, yung tuloy-tuloy yung sunog, dahil nataranta yung may-ari ng bahay, wala namang apoy, pinagbubuhusan lahat. Ganun na nangyayari kapag natataranta tayo. Hindi, malakas tayo, yes, active tayo, pero hindi natin alam ang ating ginagawa. Tayo ay hindi nakadepende sa panic. Amen? Minsan kasi dinadahilan natin. Iintayin ko mga gumagawa ng project. Iniintay na malapit ng mag-deadline kasi nakadepende sa adrenaline. Pagkakabado na, saka maganda yung gawa. Dinadahilan pa. Pagkakraming kasi saka maganda yung, dahilan nyo lang yan. Pero it's always better na alam natin yung plano, alam natin yung purpose ng lahat ng ating ginagawa at hindi tayo nakadepende sa panic. Hindi tayo magaling dahil nagpapanik tayo lang. Amen? Mas magaling tayo kung tayo ay talagang connected sa purpose ng God sa ating mga buhay. Amen? Amen. Si Jesus, kalmado siya sa panahon ng mga crisis. He is anchored in His mission. He was anchored sa kanyang purpose. Kaya tayo din, laging doon tayo yun yung pinaka-foundation natin sa lahat ng ating ginagawa. Alam mo ba ang calling mo? Alam mo ba ang pinapagawa sa iyo ng Diyos? I-check mo yung ginagawa mo at yung pagkakatawag sa iyo ng Diyos, yung reactions mo, yung feelings mo, at kung paano ang ugali mo, kung nagmamatch ba. Kung hindi, mag-ayos-ayos ka. Magpabago tayo sa Panginoon at manalangin pa tayo ng mas madami. Amen? If you want to think like Jesus, don't live under pressure. Live under purpose. Before reacting, ang gagawin natin, titigil, hihinga, at tatanungin natin, Father, anong ginagawa mo sa oras na ito na pwede akong makisali sa ginagawa mo? Hindi yung nakikisabay ka lang sa flow. Ano kayong ginagawa ng Diyos? Parang nakalutang ka lang sa tubig at nagpapaagos. Kinakailangan alam mo kung ano ang ginagawa ng Diyos. Tanungin mo, pagka nasa decision making ka na mabigat, pag nag-aaway kayo mag-asawa, pag may problema, pag wala ng pera, bago ka mag-react, ang iyong isipin, mag-pause ka muna at tanungin, Lord, ano ang itinuturo mo sa akin sa oras na ito? Para hindi ka lang nakaabang at nakanganga, alam mo din ang gagawin mo. Kapag clear ang purpose sa iyo ng Diyos, alam mo ang mga magiging action mo. Sabi sa John 8:28-29, I do nothing on my own, but speak just what the Father has taught me. Kahit si Jesus Christ, sobrang dependent niya sa Heavenly Father, na hindi siya gagawa ng anumang bagay. Siya na part ng Trinity, hindi siya gagawa ng anumang bagay na hindi nanggaling sa Father. Kaya sa ating buhay, pagiging Kristiyano, mahalaga na secured tayo sa purpose natin na ibinigay ng Lord. Amen? At hindi tayo gumagawa dahil lang sa pressure. Dahil takot tayo na baka hindi tayo pagpalain ng Diyos. Diba? Minsan nagtatights tayo. Aminado tayo dyan, no? Nagtatights tayo, hindi dahil love na love natin ng Diyos. Minsan takot tayong hindi mag-tights kasi baka ko hindi na i-bless ng Lord. Tama? Pumapasok sa isip nyo na minsan, huwag ko muna kayo ibigay. Pero nasa isip mo, baka alsin ng Lord ang trabaho ko, baka ako biglang ma-demote. Ganun na nasa isip. Hindi dapat ganon. Kinakailangan, nagbibigay tayo because we are really grateful and thankful at talagang yung gratitude nasa puso natin. Alam natin ang dahilan kung bakit tayo nagbibigay at kilala natin ang ating binibigyan. Hindi nanggagaling sa pressure, pero sa security natin in God. Purpose and not pressure. Amen? Kaya ganun siya ka-secured sa sarili niya na hindi niya need patunayan ang sarili niya sa mundo of His position na Diyos ako or I'm part of the Trinity. Lumuhod kayo lahat. Hindi siya ganun. Instead, namuhay siya humbly because Jesus thinks with humility, not superiority. Philippians 2:6-7,
who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the nature of a servant. Yung Greek word po for humility na ginamit po sa New Testament ay tapeinos prosune. Tapeinos prosune, na ang meaning ay lowliness of mind or having an accurate view of oneself before God. At ang kanyang ginagawa, parang ine-empty ang sarili, inuubos ang sarili. Yun yung ginawa ni Jesus Christ, in-empty niya ang kanyang sarili. It's not thinking less of yourself, it's thinking of yourself less. Hindi makikita mo na ikaw ay walang kwenta, mababa. Hindi ganun na nangyari kay Jesus Christ na nakita niya ang sarili niya na wala na akong kwenta. Instead, secure siya sa sarili niya, alam niya kung sino siya, pero hindi niya kinakailangan laging ipakita kung sino siya. Hindi niya kinakailangan laging tingnan kung sino siya. Hindi niya kinakailangan laging patunayan ang posisyon niya sa lipunan or posisyon niya sa heaven. No? Jesus being God humbled himself to serve. He washed feet, nagugas siya ng paa na trabaho ng mga mabababang alipin. He ate with the sinners, na alam niyang huhusgahan siya ng mga tao, pero no pressure, I don't care, kinakailangan ako ng mga sinners na ito. He bore the cross for you and me. Ganon siya kababa, na, di ba tayo minsan, masaktan lang, or sa church, hindi lang mangitian. Hindi lang mangitian ni kapatid, akala natin ay napagsakluban na tayo ng langit at lupa. Hindi ba niya ako kilala? Ang tagal ko na dito sa church, hindi mo lang siya ngumiti sa akin. Ganon. Pero dapat, bilang mga Kristiyano, kagaya ni Jesus Christ, lahat ng pwede nating gawin upang makapaglingkod ay gagawin natin. Amen? Amen. Hindi tayo insecure na bakit ako maghuhugas ng plato? Hello, engineer kaya ako. Bakit ako magwawalis dito? Hello, businessman kaya ako. Bakit ko to gagawin? Hello, ang taas na sa sweldo ko, tapos dito gagawin ko to. Di ba? Ganun tayong kaisipan. Pero hindi. The more that God is blessing us, mas lalo tayong maglilingkod. Amen? Sa Japan po noong 2011, di ba nagkaroon ng malakas na lindol? Ang nangyari po sa mga Japanese po, kaya nakakatuwa mga Japanese people po, ang ginawa nila after ng lindol, pumila agad sila sa mga tindahan. At ang ginagawa nila, talagang inuuna nila ang matatanda at mga bata sa unahan. Di ba parang feeling ko pag dito sa Pilipinas, sa kalindulan, sari-sari na ang mga nangyayari, nagtakbuhan, nag-video, kung may magti-TikTok, lahat na, hindi kakagulo. Pero sila, during that time, nung lumindol ng malakas na malakas, prioritize sila yung matatanda at mga bata. At nung may nag-interview, sabi ng isang lalaki, because in times like this, everyone is important. Diba? Lahat ay mahalaga. Minsan kasi, pag nandun na tayo sa chaotic situations of our lives, laging uunahin natin, sarili natin. Diba? Parang kapag ka may nahabol na aso, bahala ka na din yan kahit sino kasama. Kahit asawa mo, una mo tumakbo, di ba? Papapayaan mo na. Ayoko makagat, yung mga ganon. Di ba? Minsan pagka nandun tayo sa sitwasyon na parang wala tayong magagawa, uunahin nating ipagtanggol ang ating sarili. Pero si Jesus Christ, hindi ganon ang kanyang ginawa. Siya ay merong selfless and others-centered na isipan. Yun yung isip ni Christ lagi, iba. Ang nasa isip ni Christ lagi ay yung kapatid niya or yung mga tao sa paligid niya. Tayo din sana, kapag ka nagkalindulan ngayon, ang gagawin mo, si kapatid na ganyan, katabi mo agad, protektahan kita, protektahan tayo, di ba? Pagka nagkaroon ng problema, nagkaroon ng pagsubok, unahin natin sana lagi ay ang ating mga kapatid. Amen? Amen. Thinking like Jesus means being willing to serve, even when you deserve to be served. Diba? Kahit anumang posisyon mo na sa buhay, kinakailangan kung tayo ay tunay na nag-iisip ng kagaya ni Jesus Christ, nakikita dapat sa actions natin ang paglilingkod. Amen? Sa bahay. Diba lagi natin naririnig, anak lang kita, di ba? Parang ang samang pakinggan, kung tayo truly, we are followers of Christ, hindi na dapat naririnig sa atin yung anak lang kita, ako ang masusunod dito. Dapat merong
balanseng pagpakikinig at pagsusunuran sa isa't isa. Pero mga anak, wag namang igagawing dahilan. Minsan pag may trabaho na si anak, ako na nagpapakain sa iyo, ma. Yung mga ganun tayo, na parang pinililiit na natin yung mga nanay, magulang natin. Hindi ganon. Kinakailangan nandun pa rin ang ating humility. Sa work, di ba? Pagka boss ka na, pagka promote ka, talagang masyado mong ina-impose sa lahat. Hoy, boss ako dito. Hoy, manager ako. Huwag niyo akong tawagin by first name. Boss dapat tawag niyo sa akin. Di ba ganon? Masyado nating ini-impose. Pero kung tayo truly, ang ating mind ay kagaya na kay Jesus Christ, willing tayo na ipakita ang paglilingkod sa iba. Na kahit boss ka na, yung makikita sa yung pag-ibig, makikitaan ka pa rin ng paglilingkod, yung may pakialam ka pa rin sa mga tao sa paligid mo. And of course, very important sa ministry natin. Amen? Kinakailangan unahan tayo palagi sa paglilingkuran sa isa't isa. Hindi ang ine-expect natin, anong gagawin sa akin ng mga tao sa church na ito. Ang gagawin natin, what can I do to serve the people of God sa CCFI SPB? Bago ka ba pumasok ng church na ito, anong nasa isip mo? Iniisip mo ba kung paano ako magiging pagpapala sa church na ito? Or iniisip mo, ano kayo preaching ni pastor? Mabe-bless kaya ako? Iyan, di ba? Tapos, pag hindi natin nagustuhan na yung preaching, konti lang ito tithes ko, ayoko ng preaching ni pastor, tinamaan ako, di ba? Yung mga ganun, babawasan ko ng 50 pesos yung tithes ko kasi parang hindi ko gusto yung preaching, hindi nakakatawa yung preaching ni pastor today. Gusto ko nakakatawa. Di ba? Ay, pumiyok si song leader, bawasan natin ng tithes natin. Ganun, hindi. Kinakailangan papasok tayo sa iglesyang ito knowing na tayo ay tinawag ng Diyos with a purpose at tayo ay maglilingkod din. Amen? Amen. Hindi po tayo naghahanap ng posisyon sa simbahang ito para tayo ay paglingkuran. Amen? Choose humility over entitlement. Hindi po pwede sa mga anak ng Diyos ang entitled tayo sa lahat ng mga pagkakataon sa buhay. 'Di ba? Just like Jesus na piniling hubarin ang kanyang glory para maipakita ang ganitong love, ang ganitong compassion sa atin. Sana tayo din. Hindi natin kailangan laging gamitin ang ating posisyon sa lipunan, sa church, sa trabaho, sa ministry para makuha yung perks na gusto natin. Ang ating pagkakatawag sa Panginoong Hesukristo ay hindi parang SM Prestige card. Hindi parang rewards card sa mga bangko na parang, sorry, mas close kami ni Jesus. Ako yung paglilingkuran nyo. Hindi ganon. Yung pagiging boss natin sa trabaho or pagiging mataas ang posisyon natin sa trabaho, hindi ito lisensya para maging mayabang or mapagmataas sa iba. Amen? Sana sa lalong paglalagay sa atin ng Diyos sa mga matataas sa posisyon, sa lipunan, sa trabaho, sa ministry, mas kakitaan tayo ng paglilingkod. Amen? Mas kakitaan tayo ng pagpapakumbaba. Mas kakitaan tayo ng mas pagsunod. Habang mas pinagpapala tayo, pinayayaman, pinadadami ang pera, nagkakaroon na ng yung pangalan natin, dati pangalan lang natin talaga. Dati ang tawag sa iyo ay Hoy. Ngayon, meron ng Doc. Di ba? Dati ang tawag sa iyo ay Ining. Ngayon, di ba? Tawag, di ba? Meron ng kadugtong sa dulo, meron ng kadugtong sa simula, di ba? Sana habang mas bless tayo ng God, mas nakikita sa atin yung image ni Jesus Christ. Yung mapagpakumbabang image ni Jesus Christ. Na while He is the precious one of heaven, He was willing to lay down His life for you and for me. He was willing to serve when He was the precious one of heaven na sobrang taas, sobrang laki, may likha ng langit at lupa. Siya yung naghugas ng paa ng mga disciples. Siya yung namatay sa krus para tayo iligtas. Wala naman siyang mapapala, pero ginawa niya para sa atin. Sabi po sa 1 Peter 5:5, clothe yourselves with humility toward one another. Hindi tayo nag-aim na mag-serve para someday, tayo naman na mag-uutos. At tayo naman na masusunod. Kasi nung bata po ako, ako po yung laging kasama ni Sister Mabik, tagalinis ng church. Ako yung nag-i-enjoy sa discipleship. Bata ako.
Tuwan-tuwa ako, nagtuturo si Pastor Tessie, tapos ang ganda ng tinuturo. Biglang sasabihin sa akin, Toy, bumili ka nga ng pagkain namin. Hindi ko na narinig. Sabi ko, pag ako, naging officer ako naman na mag-uutos. Pero hindi, ganun. Kinakailangan pala, pagka nandun ka na pala sa posisyon, pag nandun ka na, pastor ka na, ang dami palang puyat, ang dami palang pagod, ang dami biyahe, ang dami kinakailangan gawin, ang dami sacrifices. Pero ginagawa natin ang ating paglilingkod sa Panginoon dahil alam natin ang ating purpose sa Kanya. Amen? Hindi dahil sa pressure. Hindi dahil napipilitan lang tayo. Hindi tayo nag-aim na mag-serve or maging officer ng church or magkaroon ng posisyon sa church or sa lipunan para tayo naman ang makapag-hold ng power. Hindi yun. Hindi natin ginagalingan sa ministry para sa position lang. We are serving in humility and not superiority. Mga kapatid, the mind of Christ is not just theology. Maring ang dami mong alam sa Bible, ang dami mong alam ng mga terms. You can read Hebrew, you can read Greek, ang galing mo mag-explain. Pero ang mind of Christ is a transformation of how we see people, how we see purpose, and how we see ourselves. Jesus Christ, He thinks with compassion, not judgment. He moves with purpose, not pressure. He walks in humility, not superiority. At ito ang katotohanan. Hindi ka pwedeng magkaroon ng isipan ni Kristo kung wala kang puso na kagaya ng kay Kristo. Dahil ang real transformation, it starts from the inside and then out. From the inside, magiging Christ-like tayo. At dun palang lalabas na sa lahat ng ating ginagawa, sa ating conduct, sa lahat ng ating mga aksyon, pagsasalita, lalabas at maririnig nila si Kristo sa buhay natin. Basahin po natin ang 1 Corinthians 2:10-16. Pwede po ba tayong tumayo? Basahin po natin ang halinihinan. These are the things God has revealed to us by His Spirit. The Spirit searches all things, even the deep things of God. What we have received is not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, so that we may understand what God has freely given us. The person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, but considers them foolishness, and cannot understand them because they are discerned only through the Spirit. For who has known the mind of the Lord so as to instruct him, but we have the mind of Christ. Mga kapatid, kung nasa iyo ang Spirit ng God, kung ang Panginoon ay nagmo-move sa iyo, at ikaw ay trina-transform niya to become like Christ, yung mga nangyayari sa buhay mo nagkakaroon ng purpose. Kung ibang mga tao nagtataka, natataranta, bakit may problema, ano nangyayari, ikaw alam mo na agad ang nasa isip ng Lord. May kinakaharap kang problema, pero you're very hopeful that God is doing something great. Ang gulo-gulo ng pamilya, ang gulo ng buhay, naglilindulan, nagbabagyuhan around the world, but you know that God is in control and He is doing something. At hindi mo kinakailangan mangarag, hindi mo kinakailangan mataranta, because the mind of Christ is finally in you. So when life gets loud and confusing, pause, breathe, and ask, Lord, what would you think in this situation? Lord, ano kayang iniisip mo sa ganitong sitwasyon sa buhay ko? Because when we start to think like Jesus, we'll begin to feel like Jesus. And soon, we'll start to live like Jesus. Think like Jesus, mga kapatid. Yung Christ-likeness, magiging identity mo yan. Hindi lang isip, hindi lang feeling, but identity mo na talaga. Na ikaw na nga ay kawangis ni Kristo at namumuhay ka na nga nang nakikita sa iyong buhay ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus
na nagmahal sa atin, nagpakumbaba para sa atin, namatay para sa atin, at babalik para sa atin. And so we can live just like Him. Yung pag-ibig niya, yung pag-unawa niya, pagpapakumbaba niya, at pag-abot niya sa iba. Tayo po ay manalangin. Father God, we thank you for this message, O God. Thank you for the reminder today na Lord, kung hindi ikaw ang nasa aming mga buhay, kung hindi mo kami tinuturuan, kung hindi active, O God, ang Spirit mo sa amin, O God, Lord, hindi namin kakayanin, O God. Kaya Lord, we're very grateful that we have a God na merong purpose, may layunin sa aming mga buhay, O God. Lord, kaya po sa mga pagkakataon, O God, na kami, Panginoon, ay natatakot, nangangarag, Panginoon, dahil Lord, nakakalimutan namin kung sino ka at ang anong layunin mo sa aming mga buhay at kung gaano ka makapangyarihan, O God. Lord, nawawala ang aming pagtitiwala at binibitawan namin madalas, O God, ang aming identity in you. We're very sorry, O God. Lord, we pray, O God, na maging totoo sa amin, O God, ang pagiging lingkod mo, O God, ang pagiging Kristiyano, O God. Na sa lahat ng pagkakataon, Panginoon, ikaw lamang ang aming iniisip. At Lord, ang aming pag-unawa ay maging kagaya ng sa iyo, O God. Kung paano ka nagmahal, kung paano ka nagpatawad, Panginoon, kung paano mong prioritize ang ibang tao more than yourself, O God, nawa makita ito sa amin, O God. Nawa, Panginoon, hindi namin habulin sa aming buhay, O God, ang posisyon, ang entitlement, O God. Hindi kami maging uhaw, Panginoon, sa pagsunod ng mga tao. Hindi kami maging uhaw na uhaw, O God, sa palakpak, O God, at pagtingala sa amin, O God. But Lord, ang kauhawan namin ay ang paglilingkod, O God. Nang sa gayon sa aming ministries, sa aming work, O God, sa aming families, O God, sa aming community, O God, hindi ang maramdaman sa amin ay puro yabang, galit, pagmamataas, but Lord, ang makita sa amin ay humility mo, Jesus Christ, O God. Na Lord, na hindi namin kinakailangan laging patunayan ang sarili namin. Na magaling kami, na matalino kami, na malakas kami, na may sinasabi kami sa lipunan, O God. But Lord, ang tangi naming kailangang ipakita sa mundo at sana, O God, ang mapatunayan sa lahat ng aming ginagawa ay meron kaming Diyos na ganun kalawak ang pag-ibig. Na meron kaming Diyos na napakagaling, na meron kaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na meron kaming Diyos na magliligtas. Na Lord, sa aming family at sa lahat ng aming ginagawa, sa aming trabaho, sa aming mga businesses, O God, sa aming ministry, O God. Lord, wala kaming ibang prioridad kundi ang maglingkod, O God. Kaya magiging willing kami, O God, na kung kinakailangan kami po ay mahirapan, mahuli, masaktan, kumpara po sa aming mga minamahal na kapatid at sa mga taong minamahal mo din, gagawin namin, O God. Salamat, Panginoon, sa purpose. Salamat, Panginoon, dahil ang buhay namin ay binago mo, Panginoon. Kaya, Panginoon, we're very grateful, O God. Nawa, Panginoon, maging karapat-dapat kami na maging tagapagdala ng iyong salita, ng iyong image, O God. Nang sa gayon, hindi ka namin mapahiya, Panginoon. Sa inyo lang po namin ibinabalik ang papuri, pasalamat at pagdakila. In Jesus' name we pray. Amen. May purpose tayo at hindi tayo nape-pressure. Kasi ang purpose natin ay patuloy na tayo makapaglingkod sa ating Panginoon. At kumusta po ang ating tithes? Na-pressure ba ang iba? Nabawasan ba? Ay dapat nadagdagan yan dahil napakaganda po ng mensahe ng ating pastor. Ano po? Yan. Ano nga ba ang tithes? Ang tithes po ay 10% ng income na nadating sa ating, sa bawat buhay natin na galing ito sa ating pinaghanapang buhay. Sabi nga dito, your house is God's house. Your income is God's income. Your web browser is God's web browser. Your family is God's family.
Your wallet is God's wallet. Sabi po dito sa Leviticus 27:30, lahat ng ikasampung bahagi, maging binhi o bunga ng pananim, ay nakalaan kay Yahweh. Yan. Sabi God po, everything that you have is given to you by God. Tayo lang po ang magmamanage. But is the one who ultimately owns it, and not only does He give to you things. Binibigyan po tayo ng instruction ng God kung ano po ang dapat nating gawin. Yan. Jesus remind us that all we are and all that we have is from God. Tithing requires calculation. When we deal specifically with the amount God has provided, we access God's goodness to us. We literally count our blessing. Pasalamatan natin ang kanyang generosity. Tithing was and can still be a built-in reminder at every juncture of life of our unlimited depth of God. Sabi nga po ni Kelly Copeland, tithing and generosity are the answer to fear about finances. Pansinin nyo, God always provide. Hindi po ba? Yung akala mo wala na pero biglang magkakaroon. Yung akala mo wala na pag-asa pero biglang may opportunity. Katulad nga po ng pangyayari na na-ospital si Brother Tonet. Sa tunay po, ang hawak ko lang pera ay hindi sapat para sa pambayad ng hospital. Ang alam ko lang, God will provide. At ipinagkaloob po ng God kung gaano tayo nananampalataya sa Kanya at ito'y Kanyang tutugunin. At gumamit din ang Panginoon ng isang kapatiran na kahit hindi po Kanya ang pera, ito po'y ipinagkatiwala niya na ipahiram sa akin. Kasi ang Panginoon po ang kumikilos sa bawat isa sa atin na kung ang kapatid mo ay nangangailangan, tulungan mo. So meron pong kapatid na kinatok po ang kanyang puso at sinasabi nga po ng kanyang anak, Ma, bakit ipapahiram mo hindi atin ang pera? So ganun po kabuti ang Panginoon dahil ipinagkatiwala niya po sa akin ang malaking halaga. At ito po ay agad ko rin namang naisauli dahil ito po nga ang sabi, God will provide. Ang God po ang nag-provide ng pambayad ni Tonet sa hospital. At wag na rin po nating isipin kung saan po napapupunta ang ating tithes. Hindi naman sa kailangan niya ng mga pastors. Alam naman natin na kaya silang pagpalain ng Lord without our tithes. Pero mas maganda na tayo ang maging daan na i-bless sila, lalo na po sa panahon ngayon, hindi sila ang mawawalan, kundi tayo. Kahit walang gawain, mag-tithes pa rin tayo, mga kapatid. Sa panahon ng pagsubok sa finances natin, dapat mas lalo nating ipakita sa Diyos ang katapatan at pagtitiwala sa Kanya. Ang Diyos ay labis tayong pagpapalain dahil sa ating katapatan. Pairalin po natin ang prinsipyo ng Biblia, hindi po ang prinsipyo ng tao, na kapag nagbigay ka, ay mawawalan ka. Mas lalo po tayong ibe-bless ng God. God doesn't need our money, but God needs our faithfulness. Ganon din po sa ating offering, ito naman po ay kusang loob na pagbibigay. Huwag po tayong manghinayang at huwag po din po tayong matakot magbigay kahit pagpalain man tayo o hindi. Importante po na kapag bibigay tayo. Ngunit hindi po namimilit ang Diyos. Kung ano po yung nakayanan natin, tatanggapin po ito ng Panginoon. Dahil sabi nga po sa 2 Corinthians 9:7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob, at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan.
Ganun din po, patuloy rin po tayong magkaloob sa ating building fund dahil tayo po ay nag-iipon para makabili ng lupa at itatayo po ang panibagong gusali o templo na tayo ay patuloy na nagkakaisa, nagkakaugnay at nagmamahalan at patuloy na umaasa at nagtitiwala sa Panginoon. At para din po marami pang mga kaluluwa ang madala natin sa ating bahay-sambahan. At tandaan po natin na ang binibigay natin o ipinagkakaloob po natin ay isang paraan ng pagpapakita ng ating pagpapasalamat at pagmamahal sa Diyos. Ito ay isang paraan ng pagkilala sa Kanyang biyaya at pagpapala sa ating buhay. Kaya tayo po ay magkaloob ng may kagalakan sa ating puso. Hallelujah, Jesus. Opo, Panginoon, maraming salamat po sa mga handog at kaloob na ito na pinagkaloob ng iyong mga anak, Panginoon. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa mga biyaya at pagpapala na patuloy mong pinagkakaloob sa amin. Kayo po ang nagbigay sa amin ng lahat ng meron kami, Panginoon. Kayo po ang nagbigay sa amin ng buhay, kalusugan at talento, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, naway maging mabangong samyo sa inyong harapan ang aming mga handog at ang ikapo at handog na ito. At sa araw na ito, Panginoon, patuloy na pagpalain mo po ang iyong mga anak na nagkaloob. Ganon din po ang mga walang hanap buhay, patuloy sila, Panginoon, ay hipuin mo at nawa, O God, makapagbigay din sa iyong bahay-sambahan.
Maraming salamat, Ama, nawa Panginoon, ang lahat ng ito ay magamit lamang ng naaayon sa iyong kalooban. Ganun din po, bigyan mo po ng knowledge and wisdom ang maghahawak ng mga handog at kaloob na ito, Panginoon. Maraming salamat sa mga pagpapala at walang sawa mong pinagkakalob sa amin sa araw-araw. Ito po ang samot dalangin namin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Papuri po sa ating Panginoon sa mga kabataang ginagamit ng God. Ano po? Ngayon po ay tinatawagan ko ang lahat ng mga bata. Ang kids ministry po. Na pagdating ng panahon, kayo naman ang papalit sa kanila. Ano?
Salamat sa Panginoon, kahit sa murang edad pa lamang ninyo, ay nakakilala na kayo sa God at kayo ay nagpapagamit din sa ating Panginoon. Maging yung mga bata pong naririyan sa likuran, kung meron po, dalhin po natin dito sa harapan upang atin po silang maipanalangin. Mga bata, alam nyo ba na mapalad kayo dahil sabi ng God, nananahan ang Panginoong Jesus sa puso ninyo. Bagamat tayo ay nagkakamali, nagkakasala, pero naandyan ang puso nyo na madaling magpatawad. Kaya naninirahan ang Panginoong Jesus sa puso ng mga bawat batang ito. Atin po silang ilay hands kung wala na po. Thank you, aming Ama. Hallelujah. Marami pong salamat, Lord. Sa kabutihan mo, Lord, sa mga batang naririto, Lord God. Itinataas po namin sila sa inyo. Marami pong salamat, Lord God. Tunay na malaki silang pagpapala sa bawat magulang nila. Salamat po, aming Ama. At Lord, tinataas po namin sila sa inyo. Pagkalooban mo po sila ng kalakasan ng katawan, karunong at kaalamang nagmumula sa inyo, Lord God. Sila po ay magiging ulo sa kanilang mga klase, O God. Sa kanilang pinapasukang eskwelahan, O God. Tulungan mo po, Lord God, na sila ang matataas, Lord God, dahil ito ang pangako mo sa iyong mga anak. Salamat po sa buhay nila. Lord, nawa po kung ano mang dinidesign ng puso nila, Lord, tulungan mo po na ito ay ipagkaloob sa kanila. Kayo po ang patuloy na magpala sa bawat isa sa kanila. Kalakasan ng katawan, karunungan at kaalaman, Lord God, at Lord, lahat ng pangangailangan nila ay ibibigay mo po. Ganon din yung mga batang wala ngayon, Lord God, bagamat masama ang panahon, siguro po sila ay may mga sakit karamdaman o may iba pa pong kadahilanan, Lord. Tinataas po namin sila sa inyo, Lord. Ang mapagpala mo pong kamay, abutin mo po mga batang wala rito, Lord God. Patuloy mo po silang ingatan at samahan, Lord God. At muli, sa isang linggo, tulungan mo po na maka-attend sila upang papurihan at pasalamatan ka, Lord God. Ganon din po sa mga teachers ng mga batang ito, Lord. Tinataas po namin sila sa inyo, Lord God. Ang dedication po nila na makapagturo, Lord God, ay ibinigay nila kanilang buhay, O God, para magamit mo sa mga batang ito. Pagpalain mo po sila, Lord God. Nakikita mo po ang laman ng puso ng mga teachers na patuloy na nagpapagamit, Lord, sa ministering ito, i-bless mo po sila, Lord God. Pagpalain mo po sila, Lord God. Ang katugunang nagmumula sa iyo, Lord, ang ibibigay mo sa laman ng puso nila. Ganon din sa mga magulang, Lord, ng mga batang ito, pagpalain mo po ang bawat isa sa kanila, Lord God. I-bless mo po sila. At Lord, itinataas po namin sila sa inyo, mga batang ito. Ang pagpapalang nagmumula sa iyo, ang patuloy mong ibibigay sa kanila. Ang pag-ibig na nagmumula sa iyo, ang patuloy mong mararanasan nila, Lord, at ang pag-iingat, patnubay at gabay ay ibibigay mo. Kaya po, Lord, ang lahat ng papurit pasasalamat ay binabalik namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Ngayon na we have the mind of Christ, tayo ay iba na. Tayo ay binago na. Kaya asamin natin lagi na sumama tayo sa presence ng God. Mag-dwell tayo sa Kanya para tayo ay laging magkaroon ng peace, magkaroon ng proper na mindset like Christ. Amen? Amen. Tayo pong lahat ay magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Holding your arms, never let me go. I wanna spend it
you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord, for your goodness, for your love, for your grace, oh God. Hallelujah. Opo, Panginoon, Ikaw lamang ang nais naming makapiling sa bawat oras at bawat segundo ng aming buhay, O God. Lord, wala kaming ibang nais, wala kaming ibang ninulong, O God, kundi ang presensya mo sa aming mga buhay. Because, Lord, sa tuwing kami nagbababad sa iyong salita, sa iyong presensya, O God, Lord, mas nakikilala ka namin, Panginoon. Mas kami na babago, Panginoon, into becoming more like you, O God. So, Lord, we thank you, O God, dahil Ikaw, Panginoon, ay Diyos na hindi maramot, O God. Palagi kang nariyan para sa amin. Palaging nariyan, O God, ang iyong pagkilos, ang iyong presensya, O God, at palagi kang available, O God, upang iparanas sa amin ang iyong kadakilian. Just like this Sunday morning, O God, patuloy mong ipinakita sa amin na ang aming Diyos ay buhay, ang aming Diyos na sinasamba at inaawitan na totoo, kumikilos, nakikinig at nakikita ang aming mga puso, O God. Kaya ang aming papurit pagsamba ay hindi nasasayang, O God. Ang aming mga pagpapagal, O God, ay nakikita mo, Panginoon. Ang aming paglilingkod, O God, ay mayroong pinatutunguhan dahil ang aming Diyos ay buhay at makapangyarihan sa lahat. Hallelujah! Praise the Lord! Praise you, Jesus! Hallelujah! Salamat, Panginoon, sa patuloy mong pagkilos sa buhay ng bawat isa, O God. Opo, Panginoon, patuloy mong baguhin ang aming mga isipan, O God, into becoming more like you, Jesus Christ, O God. Sa lahat ng aming ginagawa sa aming buhay, maging identity namin, O God, ang paglilingkod. Maging identity namin, O God, ang pagmamahal. Maging identity namin, O God, ang pagpapakumbaba, O God. Na Lord, ito ay hindi something that is done with pressure, O God, or out of pressure, O God. But Lord, ginagawa namin, O God, ang lahat ng aming mga paglilingkod, pagmamahal at pagsasakripisyo dahil nakita namin ang kabutihan mo, O God. And we're just responding, O God, sa iyong pag-ibig, sa iyong kadakilaan, O God, sa aming pagkakakilala sa iyo, Panginoon. Salamat, O God. Lord, salamat po sa mga bawat isa, O God, na tumayo sa unahan, ang mga nagpaawit, O God, ang mga musicians, O God, ang mga nag-exhort ng giving, O God, nanalangin, O God, ang aming pong mga multimedia team, O God, ang mga naglilinis ng church, ang mga nagluluto ng mga pagkain, ang mga humahayo ang visitation team, ang aming pong mga ushering ministers, O God, ang mga nagba-Bible study, O God, at ang bawat isa, O God, na nagpapagamit, O God, sa church na ito ay patuloy na ikaw magpala, O God, at magbigay ng ibayong kalakasan, O God. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang nagre-renew ng aming strength, O God. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang nagbibigay sa amin ng purpose, O God. Lord, at kahit po minsan ay mahirap, nakakapagod, minsan kami nakakasakit, Lord, lahat ng ito ay worth it, O God, dahil ang aming pinaglilingkuran na Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Kaya, Lord, patuloy niyo pong ibalik ang kalakasan ng mga pagpapala, Panginoon, kagalingan sa mga may sakit, Panginoon, patuloy kang kumilos sa bawat isa sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya, O God, maipakita namin, O God, yung tunay na image of Christ, O God. At sa bawat pagkakataon, O God, nawa, Panginoon, ang aming maging tugon, ang aming maging response sa mga problema, mga pagsubok, mga katanungan, ay kung paano ka kikilos, Panginoong Jesus, kung ikaw ang nasa aming sitwasyon. Patuloy na kalakasan ng spiritual, emosyonal, mental, and physical, Panginoon, ang ipagkaloob niyo po sa bawat isa. At patuloy po kaming maglingkuran, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyo po ang papuri at pasalamat at pagdakila, O God. Mga kapatid, let's take this opportunity para yung ating mga personal prayers ay ating maidulog sa Panginoon ngayon. Mga kapatid, itaas natin ang ating kamay sa ating Panginoon. And may the favor and the love of the Father be evident in your life. The grace and salvation stay with you through Christ Jesus. The baptism and the guidance of the Holy Ghost rest upon you, so that you can live with peace with one another and wait for the coming back of our Lord Jesus Christ with eternal confidence.
Be blessed and be a blessing. All this we claim and pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and all God's children will say,